Hindi na bago sa mga Pilipino ang kalamidad, pero ang isang komunidad sa bayan ng General Nakar sa Quezon Province, likas na maparaan. Ang kalamidad na nagpadapa sa kanila, pinagmulan ng bagong pag-asa. Si Lay Alves on assignment. Sa palibot ng kabundukan ng Sierra Madre at Agus River, makikita ang tahimik na bayan ng General Nakar. Ang pinakamalaking bayan sa probinsya ng Quezon, madalas ding binibisita ng bagyo. At tuwing malamig ang panahon, madalas daw pagsaluhan sa kanilang lugar ang putaheng sinantulan. Niluluto sa gata ang ginayat na santol at hinahaluan ng iba't ibang pampalasa sa kalalahukan ng hipon at tulingan hanggang sa maluto ito. Dito sa Barangay Banglos matatagpuan ang isang komunidad ng mga mang-uukit. Taong 2004, pinadapa ng Bagyong Winnie ang Quezon. Ang kwento ng kanilang mga obra at industriya nag-uugat sa naturang trahedya. Inanod ang mga puno mula sa kabundukan dulot ng matinding landslide. Ang Agus River naman umapaw. Libo-libong buhay ang nalagas. Ngunit sa paghupa ng unos, ang mga kahoy na inanod at nagpahirap sa mga residente ang siya ring nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Si Relly Pujalte, mahigit 10 taon ng iskultor. Ang kanyang mga obra, gawa sa driftwood na makukuha sa Agus River malapit sa kanyang tirahan. May bagyo po noon, biglang lumaki na lang po ang tubig noon. Tapos, yun nga po, bumaha ng malaki. Tapos po ay yun na karoon ng maraming kahoy. Bumabaha po yan ang pagminsan po, may marami pong naanod na yung mga pinupulot po sa Agus. Sa tulong ng isang NGO at iskultor na si Ray Paz Contreras, tinuruan ng mga residente ng Banglos na karamihan ay mangingisda na umukit. Ang ilan sa kanilang mga likha na isali na rin sa ilang exhibit sa Maynila. Malaki po na itulong sa aking pamilya, napapag-aral ko po yung aking mga anak. Pero dahil sa malawakang pagpuputol ng puno sa Sierra Madre, ipinatigil ng DENR ang pagkalakal sa kanilang mga produkto. Kaya ang kanilang mga naukit sa General Nakar lang na ibebenta. Kailangan muna kasi nilang makakuha ng permit mula sa ahensya. Ang salaset ngang ito, kung maibibenta sana sa Maynila, nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ang mga pang-display naman, pinakamababa na ang 5,000 piso. Ang lokal na pamahalaan tuloy nang hihinayang sa potensyal ng mga taga-Banglos sa merkado. Hindi mabubuhay ang industriyang ito o walang permit na bibigyan ng DENR para ito ay maging isang legal na hanap buhay ng. Paliwanag ng DENR, illegal ito kung illegal ang pinagkukunan ng kahoy at walang salvage permit. Dapat daw magpasamuli ng clearance ang lokal na pamahalaan para mabigyan sila ng salvage permit at saka sila mabibigyan ng transport permit para maibenta ang mga produkto sa labas ng bayan. Magkakaroon din ng inventaryo sa kanilang driftwood at mga produkto. Apela ng DENR, Be honest naman na huwag abusuhin yung salvage permit kung sila ay may isyuhan. Hindi naman magpuputol yung mga tao eh. Itong mga patapo na mga inanod na ng mga ng tubig. nakaukit na sa mga taga-Banglos ang mapait na alaala ng trahedya. Nawalan man ng ilan ng kabuhayan, ginamit naman nila ito para muling magsimula. Sana lang ang kalikasang katuwang sa kabuhayan, hindi muling malapastangan. Ako si Lay Alves at ito ang aking assignment.